Nababahala ang mga otoridad sa pagkalat ng mga malaswang larawan at video ng mga bata online. Ang problema, mas pinapalala raw dahil sa AI. Yan ang agenda report ni Hannah T. Sa bilis ng takbo ng teknolohiya, maski AI, ginagamit na rin ng sexual perpetrators. Sinabi yan ng grupong Deep Web Connect sa pagdinig sa Senado tungkol sa lumalalang online sexual abuse and exploitation of children o OSAE. Ang AI undress bots, kayang hubaran ang larawan ng mga babae kahit pa minor de edad o bata at i-reproduce ito bilang malaswang larawan. Kadalasan, encrypted platforms gaya ng Telegram ang ginagamit para rito dahil halos imposible raw ma-takedown ng content doon kung walang nagrereklamo. Ayon sa Global Watchdogs, libu-libong kaso na ng AI-generated child sexual abuse materials ang nauulat. Patunay na hindi laro ang banta ng AI pagdating sa pag-aabuso sa mga bata. Sa US pa lang, halos 5,000 reports ang natanggap ng mga otoridad noong 2023. Sa Europe naman, mahigit 20,000 AI images ang nahanap sa isang forum. Marami rito, malaswa at kriminal. Dito sa Pinas, mas pinapaigting ng DOJ ang laban kontra OSAE gamit ang mas mariing prosecution. Hindi lang AI, kundi mga private group chat ang gumagamit ng code words, katulad ng ATABs, na kabaligtaran ng bata para lumusot sa detection ng online platforms. So dapat maging sensitive, maging, sabi kanina ni Attorney Inocencio, proactive. Yung mga platforms, yung mga regulators, even law enforcement, to know from the context clues kung kailan ginagamit yung ATABs or such words with criminal intent. Ayon sa Deep Web Connect, higit 200 gigabytes na ng malaswang larawan at video ng mga bata ang lumilitaw online at nasa higit 400,000 katao ang kabilang sa ganitong mga grupo at channel. Mas mahal pa raw ang locally produced o SAIC content kesa sa mga dayuhang content at inaalam pa ng grupo kung ano ang dahilan nito. Ang mas masaklap na nadiskubre ng grupo, may mga bata raw na mismong nagbebenta ng content dahil sa kakulangan sa pera o pananakot. Karamihan sa mga biktima, mas bata pa sa 12 years old, ayon sa International Justice Mission, at mga kilala nilang babae ang nambibiktima na kadalasan kasama nila sa bahay. Hindi naman napigilan ni Ruby ang pagluha nang tanungin kung ano ang mensahe niya sa mga kapwa biktima ng sexual exploitation. 2 buwan siyang napilitan mag-online show matapos mabiktima ng isang private message na nag-o-offer umano ng trabaho. Na-rescue si Ruby ng mga pulis at social worker kasama ang iba pang minor de edad noong 2013. Mananatiling walang takot ang mga tao na gumagawa nito na nang-aabuso ng mga bata. Nakatakdang imbitahan ng komite ang iba't ibang online platform gaya ng Google at Telegram sa susunod nitong pagdinig. Para sa agenda, Hannah T, Bilyonaryo News Channel.